Smartwatch na pwede mong basain, maligo kahit gamit mo, mag-swimming ng saglitan. Eto nga guys, ang lupit ng watch na to guys. AMOLED na nga at sobrang mura pa. Eto nga ang Tozo S7. Alam ko may mga hindi familiar sa brand na to, pero eto nga ang Tozo. Ay isa nga pala ditong American Consumer Electronics Company na base nga ito sa Seattle, Washington. Established nga ito noong June 2015 by Ryle Lin. The company focuses in designing and manufacturing smart devices and digital accessories that utilizes Bluetooth technology. Ibig sabihin lang noon, hindi lang ito yung product na meron sila. Actually guys, ang ganda ng watch na to. Dahil ang watch na to ay pwede ka ditong may katawagan. You have no SIM but you are still 100% functioning. Wow, ang lupit, di ba? Pwede ka dito mag-call gamit lang ang smartwatch na to dahil sa may built-in din itong mic, pare at speaker. Ang daming feature ng watch na to at mura pa, kaya bago tayo magsimula, let's unbox this. Of course guys, sobrang plain ng kanyang box dito guys. Grabe, parang chocolate lang. Ang nipis ha. Pagkabukas dito guys, maraming bubunga sa atin dito maliliit na box. Meron ditong user manual na pwede natin ditong buklatin pero hindi ko nabubuklatin ngayon. At meron ditong type. Actually guys, charger pala. Charger! May charger siya dito na customized pa sa ganitong watch. At syempre yung kanyang watch dito na hindi ko pa na-assemble at meron nga pala ditong strap. Nasa totoo lang guys, wala nang paligoy-ligoy pa. Ang dali niyang ikabit, snap on lang. Grabe, sobrang dali. At ito na po ang itsura ng watch pag naikabit mo na. At guys, meron nga pala ditong app ito na pwede mong i-install. Tinatawag nga itong Tozo Health. Eto nga palang software niya dito, nandito na halos lahat ng dapat nating malaman habang suot natin yung device. So kung mapapansin nyo guys, meron tayo ditong data hanggang December 28. At dinire-diretso ko talaga ditong gamitin. Kaya naman hanggang ngayon, January 3, ngayon natin ginagawa ito. Gusto ko muna kasi i-test yung mga product na to bago natin i-review, no? So eto guys, mapapansin nyo dito, nandito yung mga stress levels natin dito sa first day natin sinuot ito. Tapos actually hindi ko masyadong nagamit eh. Dito sa December 29. Actually guys, dito makikita nyo na. Ayan. Dito sa 28, kung mapapansin nyo, meron lang tayo ditong counting steps dito, calories, ito yung mga na-burn natin. Actually, hindi ko kasi siya masyadong nagamit dito at yung heart rate niya. At noong 29, makikita na natin dito na nagre-record na rin dito yung oras ng pagtulog natin. Meron tayo ditong 6 hours at 28 minutes na pagtulog noong December 29. At noong December 30, naging 8 hours and 23. Grabe, antukin talaga tayo. Noong December 31, naging 3 hours lang. Kasi nga guys, grabe, ang puyat ko. Kasi okasyon kasi ito eh. Tapos noong January 1, ayun guys, 5 hours lang yung tulog ko. Grabe naman itong mga tulog na ganito. Tapos January 2, 5 hours again. And today, we have no record because I forgot to use my watch. Dito nga pala sa kanyang software, ang dami dito mga face watch na pwede natin gamitin dito guys. Lahat ito guys, libre. Walang bayad. Tignan nyo, ang daming mga libre dito na pwede natin gamitin dito. Free lahat. Pero guys, bahala na kayo dyan kung ano gugustuhin nyo. Pero dito pwede mo i-customize. Eto guys, may tatlo siya ditong option kung gusto mo ditong i-customize yung lalagay mo sa watch mo. At the same time, may mga option na rin siya dito ng motion type recognition. Kung gusto mong matitake niya dito pag nag-workout ka, i-on mo lang yan. Actually, maraming mga settings dito. Wake gesture, brightness settings, new notification reminder, tapos yung mode. Tapos health monitoring guys. Eto guys, kung gusto mo ditong i-on ito at gayahin yung setting ko, pwede mo ditong gawin. Kasi ito madalas ginagawa ko talaga ito. Tapos dito sa quick reply niya guys, pwede ka dito maglagay na lang ng kung ano-ano dito guys. Lalo na kapag may tumatawag sa iyo, magpapakita kasi dito guys. Actually marami pa dito mga option. Wag na natin masyadong tignan yan. Eto na lang, find my device. Dahil dito sa find my device, may speaker ito guys. Tignan nyo ha. Let's try. One more time. Just in case nawawala dito yung inyong watch, pwede nyo ditong gamitin dito yung option na find my device para malaman niyo kung nasaan ito, kung nasaan bag nito pag binulsa ito ng kaklase nyo. Wag naman. Actually guys, halos lahat naman ng mga watch may ganito eh. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo yung sound niya na may speaker talaga to. Of course, marami dito mga setting guys, pero actually focus muna tayo dito sa product na to. Yes guys, nandito na tayo sa mismong product na to para maipakita ko naman sa inyo kung anong ba yung makikita natin dito sa product na to. Eto lang guys yung option na dito. For example, i-click mo lang ito kasi clickable kasi ito guys. Pwede natin makita dito lahat ng mga option dito. Pwede mong i-roll ito kung gusto mong ganyan. Mag-up siya or pwede mo ring i-manual. Actually, pwede mong i-manual. Ito nga pala yung home niya.
Tapos pwede mo i-scroll dito kung gusto mong makita dito or palitan dito yung kanyang face watch niya. Ngayon, kapag in-slide natin, ganito makikita natin yung activity natin agad. Please turn on low power. Ayan, yan. Ito yung sleep mode niya guys. Yan. Tapos syempre yung stress test natin dito, lahat ito default. Tapos yung kanyang heart rate. Tapos yun, okay na. Tapos kapag pinindot natin ito, eto guys, rekta na tayo dito. Ito naman yung kanyang exercise. May outer walking, indoor walking. Actually, marami yung mga exercise dito pero wala lang siya ditong swimming. Sayang, wala siyang default na swimming dito. Tapos meron nitong exercise record. Tapos yung home niya, syempre yung smart watch face natin yan. Tapos yung kanyang heartbeat. Tapos yung oxygen level natin dito. Tapos yung kanyang stress test. Actually, ito yung mga option. At ang kagandahan dito guys, meron din dito, syempre kung nagpo-play ka ng music, pwede mo na rin din i-next or i-pause. Tapos syempre yung kanyang weather. Yan, yung weather namin ngayon. Tapos syempre, pwede ka dito mag-dial. Ito yung kagandahan dito guys, sabi ko nga sa inyo eh. Pwede kang kumontak gamit ito. Magda-dial ka lang dito ng number. Tapos automatic magko-call na siya. Hindi na natin gagawin yun pala. Pwede ka rin mag-set dito ng alarms niya. Ito guys, pinapakita ko para makita niyo yung mga pwede nyo malaman dito sa device na to. Almost lahat nandito naman na eh. So actually, ang kagandahan kasi dito talaga guys, itong likod niya. Tignan nyo ah. Ang dali niya lang tanggalin dito yung strap niya. At ang bilis lang ibalik. Tingnan nyo, snap on lang talaga. Ganun lang po kadali. Ito na po yung mismong watch. Yan. Halos yung mga karamihan ditong feature ng smartwatch nandito na rin. Pero guys, ito yung kagandahan dito. Dahil ito kasi guys, meron itong 1.85 na AMOLED display na may resolution dito na 390 by 450. IP68 na nga siya dito, dust and water resistant. Pero guys, up to 1.5 meters lang kasi siya. Kaya naman hindi mo siya pwedeng ilubog ng matagalan sa tubig. Pero at least water resistant siya. For example, naliligo ka, ayun, pwede ka dito magsabo-sabon habang gamit mo siya. O kaya naglalaba ka, pwede ka pa rin dito makagawa ng gawaing bahay gamit ito. Up to 7 days dito yung battery niya. Pag heavy use yung gamit mo dito. Pero kung hindi naman masyadong heavy use, medyo light lang, umaabot din siya dito ng 10 days. At nga pala sa standby niya dito, up to 30 days. Kaya naman matagal ding malobat ha. Kayo nang humusga sa watch na ito guys. Kaya naman mag-iwan tayo dito ng link dito sa description sa mga gusto mag-avail ng ganitong product. Eto nga pala ang Dozo S7 Smartwatch.